sa Canada. Walang power ang Philippines. So ngayon, ang tanong, makakauwi pa ba si Digong? Hindi rin, kasi wala pong power ang Pilipinas para pauwiin si Digong sa Pilipinas. Ah. 'Di ba? Like po tayo mga kababayan. 4,000 plus po tayo diyan. So ngayon, mga kababayan, eto na. Ito yung sunod natin, mga kababayan. Si Duterte, mahihirapan po ang kanyang mga abogado na magdepensa sa kanya. Eto na, mga kababayan. Maganda-ganda ito. Bakit ko nasabing mahihirapan ang kanyang mga abogado ni Duterte na magdepensa sa kanya? Eto, pakinggan natin ha. Maaaring mahirapan si Attorney Nicholas Kaufman na depensahan ang kaso ni former President Rodrigo Duterte. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Alam niyo mga kababayan kung bakit nahihirapan si Nicholas Kaufman i-depensa ang kaso ni Digong? Una, napakasimple mga kababayan. Bigyan ko kayo ng example ha. Halimbawa, si Ma'am Jenelita, ito si Ma'am Jenelita, nasa comment section natin. Bigyan ko kayo ng example. Ito si Lakers Fans TV. Bigyan ko kayo ng example. Si Lakers Fans TV, nakapatay ng 30,000. Tapos, ako yung abogado. Ngayon, itong si Lakers Fans TV, taga-Amerika. Kukuha siya ngayon ng abogado kasi dito siya sa Pilipinas na kinulong. Ngayon, sa Amerika siya nakapatay. 30,000 pinatay niya. Kukuha siya ngayon ng abogado sa Pilipinas at ako yung kukunin niya. Ngayon, paano ko idepensa si Lakers Fans TV kung hindi ko naman alam ang pangyayari kung bakit siya nakapatay ng 30,000? Mahihirapan ko po talagang idepensa. Kaya sa totoong salita, mga kababayan, mahirapan po si Nicholas Kaufman na idepensa si Digong kasi wala naman si Nicholas sa pangyayari. Hindi niya alam ang buong kwento. Paano kung sa side ni Digong, ang ikwento lang doon ay hindi po totoong nakapatay. Wala pong ganyan. Fake news po yan. Paano kung ang kalaban ni Nicholas Kaufman nagrepresenta? Ito po yung mga video. Tumba dito, tumba doon. Salvage dito, salvage doon. Meron pa nga nakabalot ng tape. May nakahandusay sa Parañaque, sa Laguna, sa Cavite, sa Batangas, sa Parañaque, sa Caloocan. Mahirapan po talaga si Nicholas Kaufman na idepensa si Digong kasi wala si Nicholas Kaufman sa pangyayari nung time na may pinapapatay si Digong sa war on drugs. Hindi naman po pwedeng makinig lang si Nicholas doon at nakinig ko sa baleta, hindi po totoo yan, sabi nung anak niya. Hindi naman po pwedeng si Sarah ang magkwento. Attorney Nicholas, ito po kasi ang totoong nangyari. Si former president, nag-utos. Inutos niya na kailangan sumuko ang mga drug lords. Ngayon, hindi sumuko, pinatay. Ngayon, nung pinatay, dumami. Ngayon, nung dumami, pinatay. Ngayon, paano i-depensa ngayon yan ni Nicholas Kaufman? Wala nga si Nicholas kung maniniwala lang siya sa kwento ni Sarah, sa kwento ni Roque, sa kwento ni Robin, sa kwento ng pamilya ni Digong. Mahihirapan si Nicholas. Ma'am Kanji Official, maraming salamat sa iyong $9 Hong Kong super sticker. Thank you so much. Diba? Kung gagastos sila ng team investigator, billion ang gagastusin nila. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo. Maaaring mahirapan si Attorney Nicholas Kaufman na depensahan ang kaso ni former President Rodrigo Duterte. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro higil sa sinabi ni Attorney Kaufman na may posibilidad na magkaroon ng political manipulation sa mga argumentong ihaharap sa paglilitis. Ayon kay Yusek Castro, dapat ding malaman ni Attorney Kaufman ang panig ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing. Diba? Mahirap kasi na ipagtanggol ni Nicolas si Digong kasi wala siya sa pangyayari. Ngayon,
Kung ipagtanggol niya si Digong, hindi totoo yan na nakapatay ng ganito, nakapatay ng ganyan. Bakit? Ang pamilya nung pinapapatay ni Digong, imposible naman na magagawa ng kwento yung mga biktima. Paano yung tatay, Tiyahin ni Kian de los Santos? Paano yung tatay nung 9 years old na bata? Paano yung babae na napagkamalan lang, kamukha lang na tumba? Paano yung isa, kapareho lang ng apelido pero iba ang pangalan, pinatumba? Paano yan ipagtanggol ni Nicolas? Mahihirapan po talaga sila. Ngayon, ang tanong mga kababayan, gagastos ngayon ang legal team ni Digong ng investigador. Saan sila mag-iimbestiga? Ni ang ultimo pulis, wala ngang record. Paano sila mag-imbestiga ngayon dito sa Pilipinas kung mismo si Attorney Cristina Conte, si Trillanes, si De Lima, nagreklamo sa kapulisan, sa Supreme Court at sa DOJ, tinatanggihan sila. Kasi natatakot, humawak ang pulis, DOJ at Supreme Court patungkol sa kaso-kaso sa war on drugs, kaya natatakot sila kay Digong. So saan mag-imbestiga ngayon ang legal team ni Digong kung mismong sa Pilipinas walang record? Kasi ayaw nga hawakan ng mga pulis. Ang nire-record lamang nila ay yung nakikita. Ibahin ninyo ang ABS-CBN, GMA, TV5, Rappler. Kumpleto sa video yan. May tinumba sa Batangas, tinumba sa Cavite, Laguna, Parañaque, Caloocan, Malabon, Makati, Pasay, Pasig, Quezon City. May mga video sa TV. So paano ngayon mag-imbestiga ang legal team ni Digong na kasama nila Nicolas Kaufman at may bago pang lawyer ngayon, dito sa Pilipinas ayaw nga tumanggap ng mga pulis ng record patungkol sa droga kasi yung ibang pulis sangkot kasi nga may reward system. Mahihirapan sila mag-imbestiga ngayon. Ano pang imbestigahan ng mga kampo ni Digong? Panahon pa ni Kupong-Kupong yun, nabulok na yung patay, nabulok na yung mga bangkay, wala na yung mga bakas ng mga tinumbahan, bakas ng mga sinalbidan, bakas ng mga binarilan. Ano pang imbestigahan nila doon? Mismong si Cristina Conte na nga nagsabi, paano kami magkakso kay Digong sa Pilipinas? Ayaw ngang hawakan ng Supreme Court at ng mga kapulisan yung reklamo namin kasi nga natatakot sila. Ayaw nila. Nagreklamo na kami sa Supreme Court. Nagreklamo na kami sa kapulisan. Ayaw nila hawakan yung kaso. So, ang ginawa namin, inipon namin lahat ng ebidensya, dinala namin sa ICC. Yan ang problema kasi dito sa ating bansa. Kaya kung dito si Digong ikinulong, walang ebidensya mailaban kasi walang record sa pulis. Walang record sa Supreme Court. Kasi hawak na ni Digong. Doon kinaso sa Netherlands. Nga si Digong ngayon. Hindi nyo po pwedeng sabihin na may legal team si Digong galing Netherlands mag-imbestiga sa Pilipinas. Ano yung imbestigahan niya dito? Saan siya kukuha ng record? Gusto nyo ipakita ko dito kung ano ang sabi ni Attorney Conte? Eto na. Lalabas yan dito. Attorney Conte. Hindi. Ito na, mga kababayan, sana lalabas. Get ahead of ourselves. Okay, ma'am, yung binabanggit nyo na maaaring may makuha ng kaunti para po sa ICC case, yun ho bang transcript nito ang kakailanganin? Sino kaya mag-i-initiate nyon para makuha ito at mapag-aralan po ng ICC prosecutors at magamit ng ebidensya kaya? Una, ako, alam ko nakatunghay, nanonood yung mga ICC investigators. So, alam na nila ito, namomonitor nila. To authenticate
Kumbaga, siguraduhin na hindi mali, official, walang editing itong video na pinanood nila o yung transcript na matatanggap nila. Sana yung gobyerno yung mag-abot nito. Video ang nirepresenta ng biktima together with Trillanes and Attorney Conte. Video ang pinasa nila. Bakit? Wala silang makukuhang record sa kapulisan. Wala silang nakukuhang record ng mga reklamo ng pamilya ng mga namatay sa Supreme Court kasi walang kumikilos. 'Di ba? Video ang pinasa nila. Ngayon, hindi nyo masisi ang media, ABS-CBN, GMA, TV5, Rappler, at kung ano-ano pa yan na network sa Pilipinas kasi video ang pinasa nila sa ICC. Hindi sila kumukuha ng record sa kapulisan sa Pilipinas kasi wala ng record na makikita. Kasi nga hawak na ni Digong noon. Paano mag-imbestiga ang kampo ni Digong sa Pilipinas galing Netherlands kung wala mang record? Ang pinasa nila Attorney Conte, nila Trillanes, video doon sa ICC investigator. Ito, may nakahandusay na patay sa Parañaque, Laguna, Batangas, Cavite, Caloocan, Bulacan, Quezon City, Pasay, Makati, Manila. Puro video sa TV. Balita yan, gabi-gabi, araw-araw, nung panahon ni Digong. So ngayon, anong kukunin ni Digong na pangsangga doon? Paano siya idepensa ngayon ni Attorney Kaufman? Para official talaga. Kung miyembro pa sana tayo, dadaan yan sa DFA, tapos iaabot sa court. Pero kung walang magsasubmit na sa ganung paraan, di mo kang mapupunta na naman sa mga biktima yung responsibilidad na yun. Yung burden, mapupunta ho na naman po sa mga biktima. Ted Filon at DJ Chacha ngayon. Diba? Diba? Alam nyo na, mga kababayan. Ito pa. Bansa ang makialam sa atin, ibang institusyon. Diba? Salpanilo at si Conte to nag-away, sagutan. Alam mo, natatawa lang kami dun sa 30,000 eh. Natatawa lang sila sa Kaya nga sinabi ni Presidente Duterte, sige, mag-demanda na kayo. Unang tanong ko sa inyo, ano yung 30,000? Bigyan mo nga ako ng lista. Kaya malakas ang loob ng Duterte kampo na ano yung 30,000? Walang 30,000 kasi walang record ang kapulisan. Kung meron mang record, yung mga nakikita lang. Yung mga hindi binalita sa TV, ay yung mga binalita sa TV, yung iba doon wala. Kaya hindi sila naniniwala na 30,000. Ngayon yung pinasa ng grupo ni Trillanes sa ICC, marami. May mga video, may ebidensya. Ano ngayon ang kakalkalin ng kampo ni Duterte ngayon dito sa legal team niya? Saan siya mag-imbestiga ngayon? At ito lang sa mga kababayan, gusto kong i-explain sa inyo. Noong 2019 pa lang, guilty na si Digong. Bakit? Kung hindi siya guilty, miyembro tayo sa ICC matagal ng panahon. 2017, 2018, miyembro pa tayo. Pero nung pag-upo ni Digong, 3 to 6 months, 5,000 agad ang patay. Hanggang 2018, dagdag ng dagdag ang mga namamatay. Pagka 2019, tinanggal niya ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Bakit? Guilty siya. Alam niya kasi na kapag tinanggal niya, hindi siya mahuhuli, hindi siya imbestigahan. Ang problema lang, bago niya natanggal, na i-file na. Diba? Hindi nyo maitanggi yan. Kahit tayo dito, mag-search lang tayo sa TikTok, 2019 War on Drugs, patay, lalabas. Ganon sila maglinis ng dumi, pero may naiiwan. Sabi nga ng Joy, ang dumi na 100%, 99.9, may isa pang naiiwan na germs. Hindi kasi Joy ang ginamit ni Digong, safeguard. Sabi ko sa inyo, Digong, kung sino man yung nag-advisor ni Digong sa war on drugs na yan, dipuga na yan, dapat Joy ang ginamit nyo kasi 100% tanggal ang mikrobyo. Safeguard ginamit nyo, 99.9, may 1% na natira. Ang germs na yun, manganganak yun. Alam nyo naman sa Pilipinas, mas nauna ang chismis kaysa sa CCTV. Wala pang CCTV, advance na mga chismosa. Hindi pa ako pinanganak, may chismosa na. Yung CCTV niyo lumabas, 2000 na yan. Year 2000 lumabas. Yung chismosa sa amin,
Hindi pa ako pinanganak, panahon pa ni Kupong-Kupong. Nandyan na. Sabi ko nga sa inyo, yung germs kasi, safeguard ang gamit nyo. Dapat Joy. Isang pahid mo lang, tanggal ang mikrobyo. Safeguard, 99.9%. Tanggal, may 1% na natira. Potang inang yan. Pero, real talk lang ha, honest ang safeguard. Ito na. War on drugs ni Duterte. Ilan ang patay? Kahit i-search ninyo ngayon, may lalabas sa balita. Pero, walang record sa kapulisan. Mismo sa tali ng Administrasyong Duterte. Lumabas ang bilang na yan sa pagdinig ng Kamara tungkol sa issue. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bitbit pa ang litrato ng anak, emosyonal na ikinuwento ni Cristina Pascual sa House Committee on Human Rights kung paano pinatay umano ang kanyang 17 taong gulang na anak noong 2018 sa kasagsagan ng drug war ng Administrasyong Duterte. Nanlaban daw si Joshua Lacsamana kaya pinatay ng mga pulis sa Pangasinan. Pero base sa autopsy ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, nagtamo ng fracture at hemorrhage si Joshua. Lumabas na tinorture ito bago namatay. Giit ng nanay, ilang beses na dismiss ang kasong nilalaban nila. Supreme Court, Ilang beses na dismiss ang kasong nilalaban nila kasi nga ayaw talaga tumulong ng Supreme Court sa kanila. Kaya tanging ginawa ni Cristina Conte, Colmenares, nila Trillanes, sila De Lima at sa grupo sa ICC nila final. Kasi walang kwenta kung sa Pilipinas ka mag-file. Kasi si Digong, yan yung Escobar, Pablo Escobar sa Philippines version. Kung meron tayong Elizabeth version 2 sa Pilipinas, nangamkam ng lupa at gagawing subdivision, meron din tayong Pablo Escobar version 2 sa Philippines, si Digong. pinakamalaki na po to. Lord, kako, sana kahit man lang dito, bigyan mo kaming pagkakataon. Hirap na rin po kami paano lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano po kami nihiling ng ustisya sa ICC? Tapos gusto ng mga DDS, si Digong sa Pilipinas litisin. Sila nga mismo namatayan na dismiss. Si Digong pa kaya? Di poga kayo mga lintian, kaya di mal kayo. Yun nga mga biktima sa war on drugs na dismiss na may patay. Klarong-klaro may namatay, may binurol, may picture pang bit-bit na dismiss. Tapos dito nyo litisin si Digong sa Pilipinas. Lo ninyo 3 araw lang nakalaya na hindi puga na yan. Kaya, makauwi man si Digong sa Pilipinas, kagarapon. Yun ang totoo. Di ba? Ay, Diyos mio, Marimar. Ito na nga mga kababayan. Eto, mga kababayan.